May tenga ang lupa at may pakpak ang balita at ang chismis parang boto, may dagdag bawas na pwedeng makasira ng buhay. Ang latest sa Barangay Gloria sa Iloilo City, dahil sa paulit-ulit na pangchichismis di mano ni Jasmine na may ginagawa raw pandaraya ang kagawad na si Catherine sa nalalapit na barangay elections. Nagpa-register yun sila ma'am na 52 na katao dito pero hindi naman dito residente sa Gloria. Parang lahat sila nagagalit bakit ko pinadisqualify yung tao na pinarehistro nila. Si Catherine kinagat ang tenga ni Jasmine. Sa sobrang tinding araw ng pagkakakagat niya, napilas ang tenga ni Jasmine. Nung una niya, nung sinampal niya ako, yun lang ako lumaban. Tapos nung hinawakan niya yung buhok ko, syempre naghahawakan na kami ng buhok, tsaka naramdaman ko na kinagat niya yung tenga ko. Pero depensa niya, hindi raw siya nang chichismis. Ang kanyang mga ikinakwento di umano, pawang katotohanan lang. Hindi naman chismis yung matatawag ma'am eh, kagawad siya. Sana hindi niya yun ginawa sa harap ko, tsaka sa maraming tao. Pero sa akin siguro ma'am, ginawa niya yun kasi person of authority siya, kaya niyang gawin sa harap ng tao. Siyempre mahirap yun, ma'am. Siyempre construction worker lang yung anak ko. Yung anak ko, siyempre hindi makapagbili. Kung wala kang pera, hindi ka rin siyempre makapagbili ng gatas, ganun. Ang 15 taong pagkakaibigan ng dalawa, nang dahil sa away sa chismis, nasira. Sinubukan naming kunan ng pahayag si Catherine, pero tumanggi itong humarap sa amin. Sa huli, nagkapingasan man ang tenga. Pareho silang umaasang pakikinggan ng korte ang kani-kanilang panig. Huwag niyang palabasin na chismis lang yung istorya, tsaka huwag niya lang palabasin na ako pa yung nanguna sa kanya. Kapag daw nachichismis, mabuting suriin muna ang sarili kung may katotohanan nga ba ito. Instead na magalit dun sa taong magchismis, first thing you can do is to magkaroon ng self-acceptance. Kasi kung hindi mo ginawa yung isang bagay na yon, hindi ka na chismis. So, tanggapin mo yung contribution doon sa chismis. At kung pawang kasinungalingan lang naman, huwag na raw patulan. Sabihin mo sa kanila, okay lang ba sa'yo na si person B, tawagin natin para malaman ko kung totoo ba itong sinasabi mo. So, it's your way of stopping the gossip. Kasi pinagharap mo sila eh. Siguro hanap buhay niya yan. Kakainis mo. Dahil ang mga chismis, pwedeng lumala. Dito sa Barangay Malayuan, sa bayan ng Ahoy sa Iloilo, kumalat ang kahindik-hindik na chismis. Kasi may mga bata daw na naglalakad na nawawala sila. Eh, nung nakita yung mga bata, patay na. Baka daw inaswang. Sandra sa babaw sang bukid, makuna mo na dang may aragid yung aswang. Sa takot ng mga residente, ang pinagchismisan na di umano pinuno ng mga aswang sa kanilang lugar, di umano sinunog ng buhay. Doon sa malapit sa Pigire, doon na nakilala kita, sabi nila daw yung mga alaga na baboy, may mga kagat at allegedly yung caretaker ng may-ari ng Pigire, nakita daw nila si Mirna na hapon nakatayo at saka parang naglalakad, isa lang daw yung paa. Pero maging ang paraan ng pagkamatay ng pinagbintangang aswang, chismis lang din pala dahil ayon sa mga saksi, binaril ng 3 lalaki. Nakabudit yung isa, yung dalawa, nakasobrero, tapos naka-jacket. Pumunta sila sa bahay ng matanda, katalikod yun si Roberto, kasi nagsasaing, doon na siya binaril. Samantala, si Mirna, ang anak ng napaslang, hindi pa rin matanggap ang ginawa sa kanyang ama. Hindi ko alam ba't gano'n yung sinabi nila sa amin. Nagtataka ako eh. Wala naman kami kinain ng tao dito. Hindi naman nila nakita nga. Kapasaan kami ka tao. Di ambot. Di ko naman. Basta ang pinakasakit, tiniro niya na si tatay sa muna nga bagay. Nasuwang, hindi ko na mamalipatan. Sakit kita na, masakit. Ang buong akala ni Mirna, matatapos na ang chismis sa kanila.
Pero ngayon, siya naman daw ang ichinichismis ng kanyang mga kapitbahay. Aswang ka mo, aswang. Alin ka mo dahil, maaswang ka mo. Hindi kayo alis. Sunukon ko balay nyo. Tuob daw ng mga guma. Tinuktukan kami ng yung mapait bala. Tapos pinahurabog sa amon. Yung basyawa na bala. Di, kakaon kami. Katupa sa kanon namon. Di, hindi kami kaangal. Hambal ng aswang kami. Siyempre masakit. Si Mirna, hindi na raw nagsampa ng kaso sa mga pumatay sa kanyang ama. Hihintayin na lang daw niyang humupa ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanilang pamilya. Aminin man natin o hindi, bahagi na ng ating buhay ang mga chismis. Pero kung akala niyong mga babae lang ang mahilig dito, nagkakamali kayo. Dahil kung pagbabasehan daw ang ating kasaysayan, pati ang mga lalaki mahilig ding makipagdaldalan. Hindi naman dapat yung gawin yung ganung bagay. Katunayan, ang kilala raw na mga matatabil noon, mga kutsero. Dito nga raw nagmula ang katagang kwentong kutsero. Hindi naman siya nakikipagchismisan eh. Nakasasagap siya ng chismis dahil napapakinggan niya yung pagkukwentuhan ng kanyang mga pasahero. So ang silbi ng kutsero ay tagapagkalat ng chismis. Sa Mora, San Ignacio. Niyaya ako ng isa kong sabi ko naman, kaya may takip ang mata niya kasi nahiya siya. Pero para sa 53 anyos na kutsero na si Mang Recon, huwag daw lalahatin ang mga kutsero, lalo pat ang kanyang mga kwento, hindi gawa-gawa lang. Malacanang pala, the palace of the ex-president in 17th century. Ito naman sa kanan, ito yung tinatawag na San Ignacio Church. Diyan, binita yung tatlong pala na si Tito Vic and Joey. Bukod sa mga knowledge na may bibigay niya, nagkikwento rin siya about mga jokes para mas nakakaliw yung habang tinutur ka dito sa loob ng Intramuros. Nililibang mo lang sa kwento mo. Minsan kung makikinig sila, minsan sasabihin ko, ang galing mo, mamang kutsero, ang galing magkwento ha. Pero yung mga kwento nun, minsan nasa tama rin yung kwento mo na yun. Ngunit may araw din daw ang mga chismoso at chismosa. Ni Juan, buntis. Ngayon, kapitbahay natin, nahuli ng Mr. May Kabit. Ang pwede raw tumayong Queen of Intrigues dito sa Tundo, sa Maynila, si Sharon. Si Manang may putok, kaya pala walang kaibigan. Dahil walang trabaho at madalas bored sa kanilang bahay, si Sharon inaabot daw ng 5 oras sa pakikipagchismisan. Ang pastime niyang ito, dahilan para madalas din daw siyang mapaaway. Hilig ko po talaga na 15 years old pa po ako. Kahit sa school namin, nag-chismis kami. Wala akong magawa, ganito lang ako, chismis lang ako ng chismis. Pero tila binawian si Sharon dahil ngayon, ang mister naman niya ang pinagchichismisan ng barangay. Kaya pala, ang tagal umuwi. Lagi pala nandun lagi. Naida nag-aaway kami kasi sa mga kapitbahay. Sinasabi may daw ako, may kabit. Hindi naman totoo yan. Bagamat itinatanggi ito ng mister ni Sharon, ito pa rin daw ang dahilan kung bakit madalas silang mag-away. Hindi totoo. Di totoo. Magsasabi ba yun sa akin kung hindi totoo? Wala naman katotohanan yan. Totoo man yan, dati yun. Pero ngayon, Yung nga sabi niya nasususulan, pero sabi ko talaga, kahit nasususulan ako, nakikita ko naman yung ginagawa mo eh. Nababasa ko ngayon mga love letter mo eh. Oo, di ba? minsan sinusulsulan sa mga barkada, minsan rin nag-aaway kami. Ngayon, alam na raw ni Sharon ang sakit ng pakiramdam ng pinagchichismisan. Naisip yung ginagawa ko eh. Nagiging chismosa ako, nagiging yung pagkikialam na may buhay na may buhay. Magbago na po ako sa magkachismosa ko. Kakainis eh. Aminin! Marami sa atin mahilig sa chismis. Bagamat ayaw nating tayo mismo ang pagchismisan. At sino ang nagsabing hindi nakakasugat ang mga salita? Heto nga, may napilasan na ng tenga at meron pang buhay na nasayang nang dahil lang sa chismis.